May mga bagay ka bang iniwan at isinakripisyo alang-alang sa damdamin na nais mong bigyan ng katuparan? May mga bagay ka bang pinagsisisihan dahil sinakripisyo mo, dahil binitawan mo, para lamang sa isang walang kakwenta-kwentang tao? Nako naman! Hello sa inyo! Happy Monday sa lahat ng mga nanonood ngayon. At syempre, panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Isa na namang kwento ng pagsasakripisyo at pagmamahal na alam ko talaga na siguro kung hindi man lahat, siguro mga 95 or 98% of us ay naranasan ng ganitong uri ng pagsasakripisyo. Yun bang sinakripisyo mo na lahat, ginawa mo na lahat, pero ang ending, ikaw pa rin ang nasaktan. Ikaw pa rin ang iniwanan. Huwag na nating patagalin, medyo napahaba na ang ating intro. Eto na po ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Sabi nila lahat daw ng gusto mong makuhang bagay dito sa mundo ay kailangan mong paghirapan. Kailangan mong pagsakripisyuhan. Pero paano kung matapos kang magsakripisyo, matapos kang maghirap, ang ending ay walay pa rin. Ang ending, ikaw pa rin ang nasaktan. Pipiliin mo ba ang magpatawad at umusad o pipiliin mong manatili sa kung saan ka nalugmok at iniwanan? Dear Mama Mia, ako si Mara. 30 anyos na ako ngayon, may isang anak, pero walang asawa. Pero dati akong babaeng buong akala ay kaya kong baguhin ang mundo basta kasama ko siya. Si Jello. Nagsimula kami sa kolehiyo. Working student ako noon. Siya naman ay ang campus heartthrob na laging may dalang gitara at laging may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ako yung typical niyang type noon nung una, Mama Mia. Tahimik kasi ako, payat, may suot-suot na eyeglasses, hindi marunong makisabay at walang mga kabarkada. In short, loner, nerd. Pero isang araw, tinulungan ko siyang i-photocopy ang buong thesis nila. Kinabukasan, sinamahan niya naman akong kumain. Sabi niya bilang pasasalamat daw sa ginawa kong pagtulong sa kanya kahapon. Ililibre kita bilang pasasalamat ko na lang din sa'yo. Lagi kong natatandaan noon ang kaniyang sinabi. Umayaw naman ako, Mama Mia, kasi syempre hindi naman niya kailangang bumawi. Kaya lang naging mapilit siya. Gusto niya raw talaga akong makasamang kumain. Kaya ayun, sumama na lang din ako. Libre naman din kasi. Simula noon ay hindi na kami napaghiwalay dalawa. Parang nag-click lang kaagad ang mga ugali namin. Parang nag-click lang kaagad kami sa isa't isa. Mara, ikaw lang ang babaeng hindi ako hinabol, pero pinipili ko namang sundan. Yan ang sinasabi niya sa akin. Napaniwala niya ako, Mama Mia. Dahil sa totoo lang, ako lang naman talaga siguro ang babaeng hindi nagpakita sa kanya ng interes. Siguro ako lang ang babaeng hindi nagpakita sa kanya na hinahabol-habol-habol ko siya. Kasi ang gusto ko lang naman noon
ay magkaroon ng tahimik na buhay estudyante. Kaya lang, ginulo naman yun ni Jello. Ginulo niya ang katahimikan ng mundo ko. Hanggang sa tinanggap ko na ang mga sinasabi niya sa akin. Kasama lahat ng kapalit, ng kasiyahan, at kilig na nararamdaman ko kapag nariyan siya sa tabi ko. Mama Mia, oo, naging inseparable kaming dalawa ni Jello. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong diskartehan at tuluyan na niya akong niligawan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kasi ang dami-daming nagkakandara pa sa kanya eh. Ang dami-daming may gusto sa kanya. Ako pa ba ang magpapakipot? Ako pa ba ang mag-iinarte? Wala pang 2 buwan mula nung nagkakilala at naging close kaming dalawa, ay naging kami na. Sa relasyon namin, ako ang unang nagbigay. Una kong give up ang pagiging scholar ko, Mama Mia. Una kong give up ang aking pangarap na makapagtapos ng aking pag-aaral. Kasi naging mapusok kaming dalawa ni Jello. Kasi binigay ko sa kanya ang sarili ko. Dati-rati, sabi ko, hindi ko ibibigay ang sarili ko hanggat hindi ako handa. Hanggat hindi ako sigurado. Kaya lang, Mama Mia, kapag kilig na kilig ka na, kapag nararamdaman mo na ang sobrang pagmamahal na akala mo hindi mo nakakayanin nang wala siya, ay hindi mo na maiisip ang kinabukasan. Hindi mo na maiisip kung ano ang kahihinatnan ng iyong ginagawa. Ang importante na lang sa iyo ay ang pagkakataon na makasama mo siya. Ang pagkakataon na kayakap mo siya, nakahilig ka sa kanyang balikat at kahalikan mo siya. Yun lang ang natatanging mga pagkakataon na nagiging importante sa iyo. Bagay na siyang naging dahilan kung bakit nung hiningi ni Jello sa akin ang aking pagkababae, ay bukas palad ko naman itong ibinigay sa kanya. Walang pamimilit, walang second question. Binigay ko sa kanya ang buong pagkababae ko. Mula noon ay halos araw-araw nang may nangyayari sa aming dalawa. Mula noon ay halos araw-araw na kaming magkasama sa kama. Hindi na ako nakakagawa ng assignments ko, ni hindi na ako nakakapasok sa ibang mga subjects ko, Mama Mia. Dahil ang naging importante sa akin noon ay ang kasama ko siya. Hanggang sa nabuntis nga niya ako sa edad na 21 years old. Hindi pa tapos sa aking pag-aaral. Konting-konti na lang sana ang titiisin kong taon. Wala pang 2 taon na lang ang kulang. Makakapagtapos na ako ay hindi ko pa nagawa. At Mama Mia, nung nabuntis ako, dun ko napagtantong, hindi pala siya handa sa mga responsibilidad. At ako ay ganun din naman. Hindi rin ako handa sa mga responsibilidad, Mama Mia. Hindi ako handa na maging isang nanay. Nung sinabi ko kay Jello ang tungkol sa kalagayan ko, nung sinabi ko sa kanya na nagbunga ang pagmamahalan naming dalawa, ay dun ko nakita ang isang bahagi ng kaniyang pagkatao. Hindi pala siya ang Jello na maunawain. Hindi pala siya ang Jello na napaka-supportive. Hindi pala siya ang Jello na akala ko ay mahal ako. Naku Mara, hindi pa ako handa sa ganyan eh. Ako din naman Jello, hindi din naman ako handang maging nanay.
Ganun naman pala eh. Pareho naman pala tayong hindi handa. Palaglag mo na lang yan. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano? Ipapalaglag mo ang anak natin? Bunga to ng pagmamahalan natin eh. Nandyan na ako. Pero masisira ang kinabukasan nating dalawa eh. Jello, paano mo nasasabi yan? Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Mara. Pero mas mahal ko ang kinabukasan ko. Mama Mia, sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na kulay ni Jello. Hindi niya ako pinanindigan. Ako lang ang nagdesisyong panindigan ang ginawa naming pagkakamali. Mama Mia, hindi siya nagpakita sa mga magulang ko. Hindi siya humarap sa problemang kaming dalawa ang bumuo. Ako lang ang humarap sa galit ng tatay ko. Ako lang ang iniwanan ng nanay ko sa loob ng ospital matapos akong manganak dahil labag sa loob niya ang pagbubuntis ko. Pero si Jello, Mama Mia, si Jello, ang sabi niya sa akin, magtiwala ka lang sa akin, Mara. Makakabangon din tayo. Opo, matapos po ang panganganak ko ay bumalik si Jello. Sabi niya sa akin, hindi lang daw talaga siya naging handa nung una. Naniwala ako. Natuwa pa nga ako, Mama Mia, dahil meron na akong makakatuwang sa pagpapalaki ng anak ko. Sino ba naman kasing babae ang aayaw na magkaroon ng kumpletong pamilya ang anak niya? Sino ba namang babae ang hihindi kapag pinanagutan siya ng lalaking minsan siyang tinalikuran sa harap ng maraming problema? Mama Mia, dahil sa pagbalik ni Jello ay pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi na niya maisip pang lumayo ulit sa akin. Pinangako ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat para lang manatiling buo ang pamilya ko. Lahat oo, ginawa ko para kay Jello. Mama Mia, matapos ang ilang buwan ng panganganak ko, ay nagtrabaho ako bilang customer service agent. Habang si Jello naman ay tumutugtog sa mga bar. Opo, tumigil din po siya sa kaniyang pag-aaral dahil bumuo na nga kami ng sarili naming pamilya. Sabi niya wala naman daw siyang ibang alam gawin. Sabi niya gusto raw niyang gawin ang bagay na nagpapaligaya sa kanya. Kaya kahit walang masyadong pera sa pagtutugtog sa mga bar, ay sinuportahan ko po siya. Inaabutan ko pa nga siya ng pamasahe niya sa tuwing may gig sila. Kahit ako na ang pagod at ako na ang puyat, Mama Mia, ako din ang gumagawa at nagpapadala ng resume niya sa email para sa mga trabaho na hindi naman niya tinatanggap. Ayoko ng 9 to 5, babe. Hindi ako ginawa para sa opisina. Alam mo namang pagtugtog ng gitara ang gusto ko. Alam mo namang nabubuhay ang dugo ko sa musika. Pero babe, alam ko naman yun. Pwede ka namang tumugtog. Hindi naman kita pinagbabawalan. Pwede ka namang makigig kapag weekends. Pero sana maghanap ka ng regular na trabaho. Alam mo naman yung ganyan, hindi regular. Tapos, konti pa ang kinikita ninyo. Wala pa kayong masyadong tip dahil hindi pa naman kilala ang banda nyo. Basta babe, ayoko. Kung gusto mong maging maayos tayong dalawa, kung gusto mong magsama tayo, huwag mo na akong pilitin sa ganyang bagay. Yes. Lagi niya akong tinatakot, Mama Mia, tungkol sa pagsasama naming dalawa. Sabi niya, ayaw niya raw na pinipilit sa isang bagay na hindi naman siya masaya. At kahit kailan daw, kahit anong gawin niya,
Alam niya raw sa sarili niyang hindi siya kailanman magiging masaya sa pagtatrabaho. Ang gusto niya raw talaga ay bumuo ng banda. Balang araw daw sisikat sila. Maganda naman daw ang mga kanta nila, pero ang totoo, magiging honest ako sa iyo, Mama Mia, hindi ko naman naiintindihan ang mga awiting sinusulat nila. Ako nga na girlfriend niya na mahal siya, hindi magustuhan ang musika nila, paano pa kaya ang ibang tao? Kaya ang siste dahil ayokong mawala siya sa buhay ko. Ayokong magkaroon kami ng pagtatalo, ay ako ang nagtrabaho. Ako ang nagtaguyod sa pamilya namin. Ako na nga ang nanay, ako pa ang tatay dahil ako ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ng anak namin. Ako ang tagalaba, tagapunas ng pawis, tagapunas ng luha sa tuwing meron silang mga gig na hindi natutuloy dahil hindi nagagalingan sa kanila. Ang manager ng bar o kapag nagkakaroon sila ng kaaway sa loob mismo ng bar. Mama Mia, sa tuwing magkakaharap kaming dalawa, ay ngingitian niya ako. Sa tuwing binibigyan ko siya ng pamasahe, binibigyan ko siya ng pambaayos ng gitara niya, ngiti ang isinusukli niya sa akin. At napapaniwala na naman niya ako. Mahal na mahal kita, Mara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Wala na akong ibang hahanapin pa. Wala nang makakahigit sa'yo. Ikaw lang, sapat na para sa buhay ko. Mama Mia, ang mga salitang iyon, kahit kulang sa gawa, ay pinaniniwalaan ko ng husto. Sobra kasing tamis ng mga salita niya, na animoy nakaka-addict kapag narinig mo. Kapag narinig ko ang mga sinasabi niyang ganon, nakakalimutan ko ang hirap ko sa trabaho. Nakakalimutan ko ang pagod ko sa buong maghapong pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanya at sa anak namin kapag umuwi ako ng bahay. Minsan, yung mga salita niyang matatamis, yun po ang kinakailangan lang na marinig ng puso ko para umandar na naman ito at patuloy na lumaban. Mama Mia, akala ko ay magiging masaya kaming pamilya ni Jello. Akala ko ay magiging masayang pagsasama namin kapag hinahayaan ko lang siyang gawin ang gusto niyang gawin. Kapag hinahayaan ko lang siya na magbanda, kapag hindi ko siya pinipigilan. Kaya lang, hindi pala sapat yun. Hindi sapat na binigyan mo siya ng pagmamahal, binigyan mo siya ng suporta. Kasi simula nung lumalaki na ang anak namin, unti-unti ko na ring nararamdaman ang panlalamig ni Jello sa akin. Madalas na siyang wala sa bahay. May bago na siyang barkada dahil may bago na rin siyang banda. Nagkaroon kasi sila ng matinding pagtatalo ng mga dati niyang kabanda. Tinawag kasi ng mga dati niyang kabanda na basura ang mga kinokompose niyang kanta. Dahilan para mag-away at magtalo sila at para umalis siya sa banda at naghanap ng panibagong grupo. Mama Mia, nung nakalipat na siya ng ibang banda, nagsimula ko na ring mapansin na may mga babaeng bigla na lang nagla-like sa mga litrato niya kahit pribado naman ang account niya. Minsan, may nagkomento pa nga, "Ingat ka babe, I miss you." Tapos heart emoji, tapos may pa-kiss emoji pa, Mama Mia. Nakita ko, naramdaman ko, pero hindi ko kinumpronta. Hindi ako nagtatanong. Bakit kamo? Kasi pagod na akong marinig ang mga linya niyang, "Wala yun. Ikaw lang naman ang pinipili ko lagi. Alam mo namang fan lang yun ng banda."
Kailangan kang makisama sa PAN. Kasi kung hindi, mawawalan ka ng tagahanga. Hindi pa naman kami sikat masyado, 'di ba? Kaya kailangan pa namin bawat isang tagahanga na makukuha namin. Kaya kailangan mo talagang sumabay sa trip nila. And oo, Mama Mia, mas pinili kong maging tanga kaysa sa mawala siya. Oo, mas pinili kong paniwalaan ang mga sinasabi niya sa akin kahit na alam kong may inconsistency sa mga sinabi niya. Kasi kapag naiisip ko na mawala sa akin si Jello, ay parang hindi ko nakakayanin. Isang gabi, Mama Mia, nalimutan niyang i-log out ang account niya sa laptop ko. Hindi ko sinadyang buksan yon, pero nakita ko na ang buong thread ng kanilang conversation. Siya at isang babae. 2 taon na palang merong sila, Mama Mia. May mga litrato pa nga silang magkasama sa isang beach resort na ako ang nagbabayad sa booking. Akala ko kasi, Mama Mia, mag-isa lang siyang pupunta roon para sa sinasabi niyang gig nila. Pero may kasamang kasinungalingan pala ang alon ng dagat. Bawat scroll ko doon sa thread na yon, para akong sinasampal ng durian sa mukha ko. Bawat I love you na para sa ibang babae, para akong binabagsakan ng langit. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagwala. Umupo lang ako at buong magdamag kong pinanood silang nagmahalan sa chat. Buong magdamag kong binasa ang paglalandian nilang dalawa. Mama Mia, mahirap ang mga nabasa ko. Masakit ang mga nakita ko. Pero pinili kong masaktan. Pinili kong magbasa kahit na nasasaktan na ako ng sobra. Kinabukasan, tinimplahan ko pa talaga siya ng paborito niyang kape. Nagalmusal kami. Tahimik. Walang palitan ng mga salita. Hanggang sa inabot ko sa kanya ang cellphone niya. Binuksan ko doon ang chat nilang dalawa nung babae niya. Nanlaki ang mga mata niya, pero hindi siya nag-react. Alam ko na. Sabi ko na binasag ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi siya nagsalita. Tumayo siya. Lumapit sa akin. At ang tanging nasabi lang niya ay, "Patawad. Hindi ko ginusto." Hindi ko na sinagot ang mga sinabi niya. Bagkus ay tumayo ako, Mama Mia. Minuksan ko ang pintuan at sa unang pagkakataon, ako ang lumabas. Ako ang umalis at siya ang naiwan. Mama Mia, pagkatapos kong umalis ng bahay, ay sinabi ko sa kanyang umalis na rin siya. Bitbitin na niya lahat ng mga gamit niya. Dapat wala na siya sa pagbalik ko ng bahay namin. At tinupad naman niya ang sinabi ko. Magbalik ko ay wala na si Jello, wala na rin ang mga gamit niya. Kinabukasan, sa unang umaga na wala na si Jello sa buhay ko, ay parang may namatay sa loob ko. Oo, hindi ako umiyak kahit alam kong karapat-dapat akong magwala at tumangis dahil sa panlulokong ginawa niya sa akin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, natanong ko rin ang sarili ko kung bakit hindi ako umiyak. Kung bakit hindi ako nagwala gaya ng inaasahan ko. Pakiramdam ko para na po akong nauubos na. Ang sakit ay hindi naman laging may dalang iyak.
Minsan, tahimik lamang ito. Minsan, parang hindi ka lang makahinga. Parang lahat ng gamit sa bahay, kutsara, baso, unan, kurtina, lahat yun may paalala ng isang lalaking niloko ka. Pagtingin ko sa upuan, naaalala ko kung paano niya ako pinapatong doon habang nagtatawanan kaming dalawa. Naghahalikan at naglalambingan. Yung mesa, dati naming sinasandalan habang magka-holding hands. Yung kama, mas malambot noon kasi kasama ko pa siya. Ngayon, pakiramdam ko lahat na lang matigas. Lahat na lang malamig. At ang mas masakit, nandyan pa ang anak ko. Wala siyang kaalam-alam, Mama Mia. Pero sa bawat tanong niya, para po akong pinaparusahan. Nasaan na si Daddy? Busy lang, anak. Tama. Totoo naman ang sinabi ko sa anak ko eh. Busy naman talaga ang daddy niya. Bising magmahal ng iba. Ilang linggo akong nagising at natulog na para akong isang robot. Gigising, maghahain ng almusal, maghahatid ng anak sa daycare, papasok sa trabaho, uuwi, magluluto, matutulog at uulitin na naman kinabukasan. Wala na akong gana sa sarili ko. Hindi na ako nagsusuklay, hindi na ako nagmi-makeup, hindi ko na rin binubuksan ng TV at hindi na rin ako nag-o-online, Mama Mia. Para akong multo na humihinga na lang. At ang pinaka nakakatakot, parang okay lang yon sa mga tao sa paligid ko. Mara, ang tahimik mo na ngayon ah, sabi ng office mate ko isang araw. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, kung alam mo lang kung ilang gabi na akong gustong mawala dito sa mundo. May isang gabi, Mama Mia, nahuli ko ang sarili kong nakatitig ako sa bote ng isang insecticide. Giniisip ko kung gaano kaya kabilis ang epekto nito kapag ininom ko. Pero paglingon ko, nakita ko ang anak ko. Tulog, mahimbing at nakangangapa. Yun ang nagpatigil sa akin sa isipin kong iyon. Tumigil ako. Hindi ka pwedeng basta-bastang mawala, Mara. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Para sa anak ko. Paulit-ulit kong kumbinsi noon sa sarili ko. Kaya kinabukasan, ginawa ko ang unang bagay na ikinagulat ko ring kaya ko pala, Mama Mia. Kinuha ko ang lahat ng gamit na iniwan ni Jello. Mga damit niya, sapatos, lumang gitara, pabango, picture frame, lahat sinilid ko sa isang kahon. Nilagyan ko ito ng masking tape at sinulatan ko ng marker. Hindi na babalik. Dinala ko ang mga gamit na yon sa bodega at sinara ko yon at kinandado. At sa pagbalik ko sa loob ng bahay, huminga ako ng malalim. Hindi pa rin naman ako masaya, Mama Mia. Pero parang pakiramdam ko ay may naalis na bigat sa dibdib ko. Parang may konting parte ng bigat na nilipat ko sa kahon na yon at sinilid ko na lang sa loob ng bodega. Pagdating ng gabi, ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Napakatamlay pa rin ang itsura ko. Naglalakihan na ang mga eye bags ko. Pero nakita akong, eto pa rin si Mara. Buhay pa rin ang Mara sa kabila ng paglibing ni Jello sa puso ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko man ito gagawin para sa akin. Gagawin ko ito para sa anak ko. Hindi po pwede na yung anak ko ang magdusa sa naging pagkakamali ko
ng pagpili ng ama niya. Kaya huminga ako ng malalim ng ilang beses. Hanggang sa nagdesisyon akong baguhin ang sarili ko. Nagdesisyon akong alagaan ang sarili ko. Nagpariband ako, Mama Mia. Nagpaayos ako ng aking kuko. Inimbitahan ako ng office mates ko na sumama sa Zambales at sa kauna-unahang pagkakataon ay pumayag ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, Mama Mia, ay pinili ko pong mag-enjoy. Dati kasi kapag merong outing ang opisina o kapag merong outing ang mga kasamahan ko sa trabaho, inaaya naman nila ako kaya lang lagi akong hindi sumasama. Kasi lagi kong iniisip, ano kaya ang mararamdaman ni Jello? Lagi kong iniisip na dapat bago siya pumasok sa kanyang trabaho, ay meron na siyang madadat ng ulam. Bago siya pumunta sa kanyang trabaho, ay maayos na ang kanyang susuotin. Bago siya pupunta sa gig, maayos na ang mga gamit na dadalhin niya. Kaya hindi po ako nagkaroon ng oras sa sarili ko. Hindi ako nagkaroon ng oras para alagaan at pasayahin ko ang sarili ko. At dahil sa imbitasyon na yon ng mga kasamahan ko sa trabaho, ay nagdesisyon na kong iwanan muna ang anak ko sa mga magulang ko. Sabi ko sa kanila, Mama Mia, na merong company outing ang kumpanya. Sa unang pagkakataon din ay naging supportive ang mga magulang ko sa akin. Sa totoo lang, naramdaman kong natuwa sila nung naghiwalay kami ni Jello. Nung nasa Zambales ako ay in-enjoy ko talaga ang sarili ko. Isang gabi habang nag-iinuman ng lahat, ako ay lumayo sa kanilang grupo. Hindi naman kasi ako umiinom eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman kailangang uminom para lang mag-enjoy, di ba? Kaya nagpunta ako sa may dalampasigan. At habang nakaupo ako sa buhanginan, ay may lalaking lumapit sa akin. Miss, okay ka lang? Tanong niya. Ngumiti ako, Mama Mia. Oo, okay na ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng napakaraming bituin at sa harap ng humahampas na alon, inamin ko sa sarili ko. Hindi ko pa siya lubusang nakakalimutan, pero kaya ko nang mabuhay nang wala siya. Isang gabi habang hinihintay kong makatulog ang anak ko, ay tumunog ang cellphone ko. Kahit na delete ko na ang number niya, ay alam kong siya yon, Mama Mia. Si Jello. Pwede ba tayong mag-usap? Mensahe niya sa akin. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba. Pero ilang minuto pa ay tumawag na siya. Sinagot ko ang tawag na yon. Mara. Boses pa lang niya, marang bumalik lahat ng alaala sa akin. Lahat ng masasaya, lahat din ng mga masasakit. Oh, bakit ka tumatawag? Sabi ko na pilit pinapatatag ang sarili ko. Magiging completely honest ako sa iyo, Mama Mia. Hindi pa po ako nakaka-move on. Nung mga panahon na yon, pinatatag ko lang ang sarili ko pero ang totoo, nanginginig ang kalamnan ko. Pwede bang makipagkita kahit sandali lang? Gusto lang kitang makita, Mara. Gusto kitang kamustahin. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi. Gusto ko sana siyang patayan ng telepono. Pero ang totoo ay gusto ko pa rin siyang makita. Kahit para lang tanungin na bakit. Ewan ko, Mama Mia, alam kong
Wala naman dapat pa kaming pag-usapan dahil iniwan naman na niya ako. Kaya lang, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko. Hindi ko pa rin mapigilan ang aking damdamin. Nagkita kami sa isang coffee shop. Suot niya ang damit na binili ko noon para sa kanya. Pero hindi na pamilyar ang amoy niya, Mama Mia. Pag-upo niya ay ngumiti siya habang nakatingin sa akin. Ayos ka na, sabi niya. Oo, hindi na ako yung babaeng iniwanan mo noon, sabi ko naman. Tumango siya. Mali ako, Mara. Sobra. Hindi ko na maibabalik ang sarili ko sa'yo pero gusto kong malaman mong mahal na mahal pa rin kita. Sabi niya nang walang preno-preno at dire-diretso. Tumawa ako. Hindi yun pagtawa dahil masaya ako, kundi mapait na tawa. Anong klaseng pagmamahal ang meron ka para sa akin, Jello? Anong klaseng pagmamahal ang tinatapakan ng taong nagsakripisyo ng lahat para sa'yo? Wala siyang naisagot. Tumayo ako. Kung totoo kang nagmamahal, hindi mo kailangang balikan ang taong iniwanan mo. Kailangan mong hayaang lumaya siya. Pagkatapos kong sabihin niyon ay lumakad na ako palayo kahit hindi pa dumadating ang order ko. At sa wakas, hindi na ako lumingon sa kanya, Mama Mia. Lumipas ang 3 taon nang wala na si Jello sa buhay ko. May maliit akong flower shop na pinapatakbo ko. May sarili na rin akong maliit din na apartment na hinuhulog-hulugan ko sa pag-ibig. At may anak akong masaya at matalino. Hindi kailanman nagkulang ang pagmamahal ko sa anak ko. May mga lalaking dumating, mga nanligaw. Pero ako, Mama Mia, sabi ko noon sa sarili ko, hindi ko kailanman hahayaan na sirain muli ako ng isang lalaki. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para mapatunayan ko sa sarili kong magiging okay ako. Para mapatunayan ko sa sarili kong magiging masaya ako kahit walang ibang tao. Minsan, kahit matagal mo nang iniwanan ng sugat, may mga gabi pa rin na siya ang hinahanap-hanap ng iyong katawan. May mga gabi pa rin na siya ang bukang bibig ng iyong puso. Hindi ko na siya kinakamusta, hindi ko na binabanggit ang pangalan niya. Pero aaminin ko, pag umuulan sa gabi at ako ay mag-isa na lamang sa kama, pakiramdam ko ay naroon pa rin ang init niya sa kutsyon kahit napakatagal na panahon ang lumipas, Mama Mia. Oo, may mga pagkakataon pa rin na naaalala ko si Jello. May mga pagkakataon pa rin na siya ang nilalaman ng puso ko. Dumadaan ang mga alaala niya sa aking isipan na para ba multo. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo ang kaniyang presensya. Isang gabi, Mama Mia, habang tulog na ang anak ko, bumukas ang ilaw sa kalsada. Napatingin ako sa labas. Naalala ko, yung gabing lasing na lasing siyang umuwi. Yung gabing baby pa ang anak ko. Tinulungan ko siyang pumasok dahil hindi na siya halos makalakad ng maayos. Habang pinupunasan ko siya ng maligamgam na tubig, ay bigla niya akong tinawag na asawa ko. Habang pinupunasan ko siya ay kinausap ko siya. Anong asawa? Hindi pa nga tayo kasal eh.
Sabi ko, oo nga, pero sa puso ko, asawa na kita. Sabi naman niya. Ang sarap sanang alalahanin ng mga salitang yon. Kung hindi ko lang alam na lahat pala ng mga salitang yon ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan. Isang gabi, Mama Mia, araw iyon ng anibersaryo naming dalawa. Hindi ko na gustong alalahanin pa ang mga bagay na yon, kaya lang, hindi naman pwedeng magkaroon ako ng amnesia para hindi ko maalala ang mga bagay na yon. Sa gabing iyon ay wala ang anak ko sa bahay. Kinuha siya ng aking mga magulang. Doon siya pinatulog dahil Biyernes naman yun ng gabi. Sa Linggo ay piyesta kasi sa barangay ng mga magulang ko, kaya sabi nila sumunod na lang daw ako doon. Habang mag-isa ako sa bahay, hindi ko napigilang alalahanin ang mga anibersaryo na pinagsaluhan namin dati. Kung paanong kinikilig na ako, natutuwa na ako sa simpleng street foods. Hindi ako nagde-demand. Madalas nga, Mama Mia, kapag nga anibersaryo namin, ako pa ang nagre-regalo sa kanya. Kapag nga anibersaryo namin, ako pa ang nagbibigay sa kanya ng mga sorpresa. Pero dati, hindi ko po yun iniisip eh. Dati kasi ang importante sa akin ay makita ko siyang masaya, ay masaya na ako. Pero sa gabing yun, napagdesisyonan kong pumunta sa bodega ng bahay kung saan nakalagay at doon ko itinago ang isang kahon. Yung kahon na punong-puno ng mga gamit ni Jello, pati na rin yung mga memorabilia naming dalawa. Opo, kahit po lumipat na ako ng ibang apartment, Mama Mia, ay dinala at binitbit ko pa rin yung mga gamit niya. Dinala at binitbit ko pa rin dun sa bagong apartment na tinitirahan namin ng anak ko ang mga alaala ni Jello. Ewan ko kung bakit. Nakita ko doon ang isa pang maliit na kahon kung saan punong-puno iyon ng mga sulat ni Jello sa akin dati. Ganun kasi siya eh. Dahil nga musician, mahilig po siyang magsulat. Isa po yun sa mga bagay na talagang nagpakilig sa akin ng husto. Isa po yun sa mga bagay na talagang nagpakapit sa akin at nagpaniwala sa akin na totoong mahal niya ako. Mga resibo ng motel, ng unang motel na pinasukan namin kung saan ko unang binigay ang sarili ko sa kanya. Mga resibo ng mga pinuntahan namin na dati akala ko ako lang ang kasama niya. Mga lumang larawan naming dalawa. Mga larawang kuha sa mga photo booth ng mall o kung saan pa mang events na aming pinupuntahan. Isa-isa ko silang binubuklat. Hindi para umiyak, hindi para magmukmok at magdrama, kundi para paalalahanan ng sarili ko kung bakit hindi na ako dapat muli pang bumalik. Paalalahanan ng sarili ko ng paulit-ulit kung bakit dapat panindigan ko ang aking desisyon kahit ilang taon ko na itong ginagawa. Mama Mia, may isang liham doon na nung kolehiyo pa lang kami. Lumang-luma na. Itsura noon ay halata mong pinaglumaan na ng panahon. Kahit anong mangyari, babe, ikaw ang babalikan ko. Huwag kang matakot dahil hindi kita iiwanan, Mara. Love, Jello. Habang binabasa ko yon ay gusto kong tawanan ng liham na yon, Mama Mia. Gusto kong tawanan kung bakit at paano ko pinaniniwalaan yun dati. Kung paano ako kinilig at nagtititili sa loob ng banyo ng school.
Habang binabasa ko yon at pinagmamalaki ko yon sa iilan kong mga kaklase. Dati kasi, kinaiinggitan ako ng mga kaklase ko eh. Heartthrob kasi talaga itong si Jello. Kaya nung naging kami, tapos sinusulatan pa niya ako, tapos minsan nagde-dedicate pa siya ng kanta sa akin at nagigitara. Lahat halos ng babae sa school ay inggit na inggit sa akin. Ang hindi ko alam, sumpa pala para sa akin ang talentong iyon. Ang talentong manloko, ang talentong magpaniwala ng isang babae. Mama Mia, mula nung nagkahiwalay kami ni Jello, mula nung ginamit niya ako at inabuso, nagkaroon na po ako ng mental health disorder. At ang pinakamatindi ay anxiety attack. Mama Mia, lagi po akong ina-anxiety attack, lalo na kapag meron akong naaalaalang matindi. Isang araw, birthday ko noon, my 29th birthday. Inatake ako ng anxiety ko. Tahimik ang bahay. Wala akong bisita noon dahil wala namang celebration. Hindi po kasi ako nagse-celebrate ng birthday, Mama Mia. Dahil weekend din yon, gaya ng nakagawian ng anak ko ay nasa bahay ng mga magulang ko. Tinanong pa nga ako ng mga magulang ko kung anong gagawin ko sa birthday ko. Nagsinungaling ako sa kanila. Sabi ko, magtatrabaho ako at mag-overtime dahil marami kaming gagawin sa opisina. Sabi ko, sa linggo na lang kami magdagat para yun na lang ang magsisilbi kong celebration. Pumayag naman ang mga magulang ko nung sinundo nila ang anak ko sa bahay. Ang hindi nila alam, may naka-birthday leave ako noon. Mag-isa lang ako noon. Bumili ako ng maliit na cake na ako rin lang ang kumain dahil ako lang naman mag-isa. Nag-blow ako ng kandila. Habang nakapatay ang lahat ng ilaw at tanging flashlight ng cellphone ko ang naaaninag sa loob. Mama Mia, nang pumasok ako ng banyo matapos kong uminom ng wine at kumain ng cake, ay bigla na lang akong napaupo sa sahig. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga rumaragasang alaala ni Jello o dahil sa matinding kalungkutan na aking nararamdaman. Meron naman pong mga lalaking nanliligaw sa akin. Kaya lang, Mama Mia, walang ni isa sa kanilang nakakuha ng atensyon ko. Walang ni isa sa kanila ang nakakuha ng pagmamahal ko. Sa mga sandaling yon, wala akong narinig kundi ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Ang pilit kong paghinga ng normal at ang boses sa isipan ko. Bakit sa tinagal-tagal ng panahon, hindi ko pa rin siya makalimutan? Mahal ko pa ba talaga siya? O bihag pa rin ako ng mga ala-ala niya? Walang ibang nakakaalam. Walang ibang may alam na ako ay merong mga pinagdadaanang ganon. Tanging ako lamang, Mama Mia. Hanggang sa may biglang dumating na bagong empleyado sa opisina na pinagtatrabahuan ko. Dago natin siya sa pangalang Bruno. Si Bruno po, Mama Mia, ay tahimik. May sariling mundo. Introvert kagaya ko. Pero minsan, narinig niya akong umiyak sa loob ng CR. Ang opisina po kasi namin ay wala pong he or she na banyo. Pinopromote po kasi ng opisina namin ang pagkapantay-pantay. Kaya naman, Mama Mia, nasa iisang banyo kami noon. Merong 5 cubicle ang banyo na yon at nasa loob ako ng isa sa mga cubicle na yon. Alam kong narinig niya akong umiyak.
Dahil nung lumabas ako ay nakita ko siyang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin habang naguhugas ng kaniyang mga kamay. Nung lumabas ako sa cubicle ay tinitigan niya ako pero hindi siya lumapit. Inisip ko, Mama Mia, baka naiintindihan niya na meron talagang mga pagkakataon na gano'n ang pakiramdam natin. Pero kinabukasan, nagulat ako. Nagulat ako dahil may tsokolate na sa mesa ko. Isang chocolate bar sa desk ko. Pangit ng Monday, di ba? Sabi niya. Tuesday kasi nung araw na yon at Monday nung narinig niya akong umiyak. Hindi ako sumagot. Pero ngumiti ako. Alam kong galing yun sa kanya dahil bigla na lang siyang lumitaw sa likuran ko nung hinawakan ko ang chocolate bar na yun. Simula noon ay lagi na siyang may nilalagay na kung ano-anong mga bagay sa desk ko. Candy, origami, kape, cake at kung ano-ano pa. Hanggang isang araw, Mama Mia, tinanong niya ako. Nasa pantry kami noon, Mama Mia. Nasa pantry kaming dalawa. Katatapos ko lang noong magkape at siya naman ay papasok pa lang. Mara, pwede ba kitang yayaing mag-dinner? Natigilan ako sa tanong na yon. Dahil, Mama Mia, boses agad ni Jello ang naalala ko. Hindi naman mukha ni Jello ang kaharap ko ngayon pero bakit boses niya ang pumasok sa isipan ko. Doon ko naisip. Doon ko napagtanto. Hindi pa ako handa. Hinarap ko siya at nginitian. Sorry ha, Bruno. Sorry, hindi ko matatanggap ang alok mo. Bakit naman? Sabi naman ng mga kasamahan natin wala ka raw boyfriend. Wala nga akong boyfriend. Pero sorry talaga. Hindi pa kasi talaga ako handa sa mga kung ano-anong relasyon. Akala ko ay madidisappoint siya, Mama Mia. Akala ko ay maiinis siya. Pero genuine ang ngiting binigay niya sa akin. Sige, naiintindihan ko. Buwan nang lumipas matapos nung yayain nga ako ni Bruno na mag-dinner. Hindi na ako umiiyak noon sa banyo. Hindi na ako nagpupunas ng luha habang naglalaba. Dahil ang totoo, Mama Mia, mula nung ayain ako ni Bruno na mag-dinner, dun ko naisip na meron talagang mali sa akin. Kasi kahit ibang tao na ang kaharap ko, naiisip ko pa rin ang mga ginawa ni Jello. Dahil wala akong kaibigan at wala akong ibang napagsasabihan ng mga tunay kong nararamdaman, ang ginawa ko ay pumunta po ako sa isang professional. Opo, nag-seek na ako ng help sa isang professional at nag-undergo po ako ng therapy. Tapos, binigyan din ako ng mga pang-management na medication. Mara, itong mga binigay ko sa'yo, hindi to gamot sa anxiety mo ha. Walang gamot ang anxiety. Kailangan mong gawin, i-relax mo ang isip at puso mo. At para magawa mo yun, mag-exercise ka. Gawin mong regular. Kumain ka rin ng mga masusustansyang pagkain. Ilipas ang mga araw at buwan, magiging maayos ka, trust me. Salamat, Doc, sabi ko. Sinunod ko ang payo ng doktor kahit na medyo mahirap sa umpisa. At totoo nga, Mama Mia. Totoo nga dahil nagkakaroon na ako ng klarong mentalidad. May mga pagkakataon na naaalala ko pa rin ang ginawa ni Jello sa akin pero hindi na ako nasasaktan. Minsan, pag tinatanong ako ng anak ko, bakit wala si Daddy, Mommy? Sinasabi ko na lang sa kanya, may kanya-kanyang daan ng mga tao, anak.
Pero kahit ganun, si Mami, lagi ka nang kasama sa daan na tatahakin niya. Nagulat ako sa sarili ko. Hindi ako naiyak habang sinasabi ko yon sa anak ko. At dun ko nga napagtanto, Mama Mia. Tama ang sinabi ni Doc. Ang pag-aalaga sa sarili, pagkain ng masusustansya, at pag-e-exercise ay isa talaga sa pinakamagbisang paraan para maghilom ang sakit na yung nararamdaman. Oo, hindi pa naman talaga ako tuluyang okay. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan lahat ng ginawa ni Jello sa akin. Pero pwede ko namang piliin na wag gawing sentro ang sakit para sa buhay ko. Isang araw habang kumakain kami ng anak ko sa mall, ay may biglang tumawag sa akin. Mara? Paglingon ko ay nagulat ako. Si Jello, Mama Mia. May hawak na batang babae. Kasama ang babaeng kabit niya noon. Opo, yung babaeng nakita ko noon sa kaniyang Facebook account. Yung babaeng nakakalandian niya noon sa chat. Yung babaeng kasama niya noon sa hotel at resort na binook ko. Doon ko lang napagtanto, maganda pala ang babaeng ito. Mas bata kaysa sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdaman na pait. Wala na akong gustong itanong sa kanya. Wala na akong gustong bawiin. Mama Mia, wala nang tanong na walang sagot sa utak ko. Lumapit siya sa akin. Mara, kamusta ka na? Ngumiti ako. Hindi ngiti na puno ng pait at puno ng sakit, kundi ngiti na puno ng kakontentuhan sa buhay. Eto, mas mabuti, mas buo at mas tahimik. Hindi ko siya tinanong kung masaya ba siya o kung kamusta ba siya. Pinakilala ko rin siya sa anak ko. Pinakilala ko ang anak ko sa kanya at sinabi kong eto yung daddy niya. Nagulat ang anak ko at ang dami niyang tanong kung bakit may bitbit na batang babae ang daddy niya. Pinaliwanag naman ni Jello sa kanya na little sister niya yon. Mama Mia, kahit nung pinakilala na ni Jello sa akin yung kabit niya at yung anak nila, aaminin ko, may sundot pa rin pero wala nang pait. Kailangan kong gawin yon. Kailangan kong ipakilala ang anak ko sa ama niya kasi hindi niya deserve na magtanong sa sarili niya kung sino ang ama niya habang lumalaki. Kahit alam ko naman na hindi deserve ni Jello na maging ama sa isang batang napakabait, napakabuti at napakalambing. Ngayon, Mama Mia, masaya po ako sa buhay ko. May trabaho pa rin ako at pinapatakbo ko pa rin ang maliit kong flower shop na balak kong palakihin balang araw kapag meron na akong sapat na ipon. Sa ngayon, bumawi po talaga ako ng bongga sa sarili ko. Minahal ko ang sarili ko ng todo. Bagay na hindi ko na ibigay sa kanya dati. Si Bruno, kasamahan ko pa rin siya sa trabaho. Kaibigan ko pa rin siya. Lagi pa rin niyang sinasabi sa akin na naghihintay lang siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na aantayin niya ako hanggang sa maging handa na ako ng totoo at buo para tanggapin siya sa buhay ko. Hindi ko siya pinangakuan ng kung ano-ano. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi ako nagmamadali. Si Jello naman ay isa na lang ala-ala. Isa na lang leksyon sa buhay ko. Ako naman, mas pinipili ko sa bawat araw na mas mahalin ang sarili ko. Nag-i-ehersisyo ako 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Kumakain ako ng sapat at mga masusustansyang pagkain na siya ring itinuturo ko sa anak ko.
Mama Mia, inaalagaan ko ang sarili ko dahil gusto ko na maging healthy. Gusto ko na maging karapat-dapat na nanay ng anak ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Nawa po ay may nakuha kayong inspirasyon at may natutunan ng inyong mga tagapakinig dito sa naging kwento ng buhay ko. Lubos na nagmamahal at gumagalang. Mara. Grabe naman si Jello. May mga tao talagang ganun, ano? Narcissistic, ano? You think? Tingin ko talaga narcissistic siya eh. Kasi sinaktan na niya, niloko na niya, iniwanan na niya. Tapos biglang bumalik, hindi man lang humingi ng tawad. Ang sinabi lang, mahal pa rin kita, mga ganun. Narcissistic nga mga tao. Anyways, maraming salamat, Mara, sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa ating programa. Yes, naiintindihan ko ang mga pinagdaanan mo, naiintindihan ko ang mga sakit na dinanas mo at syempre mga in-endure mong sakit sa puso mo at talagang hanga kami sa iyo dahil kahit na sukong-suko ka na, kahit na gusto mo nang bumitaw, tumitingin-tingin ka na nga sa insecticides, 'di ba? Pero pinili mong wag bumitaw. Pinili mong lumaban para sa isang bata na nakasandalang buhay sa iyo. Dahil diyan, proud na proud ako sa iyo, girl. Kaya maraming salamat sa pagtitiwala mo na binigay dito sa ating program at talagang ibinahagi mo pa ang iyong kwento dito sa atin. Thank you so much. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, nako, naway i-share at i-like nyo itong video na to dahil alam ko na marami kayong matututunan at maraming iba dyan sa inyong mga, alam niyo na, news feeds na may matututunan din mula sa kwentong ito. Kaya syempre, like and share na yan. At kung hindi ka pa subscriber, please do subscribe to this channel and syempre click the notification bell para lagi kang nanonotify sa tuwing meron tayong bagong upload at bagong kwento na ilalahad dito sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Mahal na mahal ko po kayo. Ako ang inyong one and only Mama Mia na hindi pa pala aalis dahil magbabasa pa ng mga komentaryo at mga pa-shout. Nakalimutan ko tuloy. Akala ko mag-goodbye na ako eh. Sandali Asan ba yun? Eto. Hello ako sa ating mga members. Maraming salamat, Maureen Tugab. Hello ako kay Freaky, kay Mila Raduban, Easy Gale, Gimaras Girl, G. Antorio, and Angeline Puwaso. Maraming salamat. At syempre, hello rin ako dito sa ating mga suki. Ayun, maraming salamat sa inyo. Hello ako sa ating suki na si Melanie Escamilla. Maraming thank you, Melanie. Ay din ako kay Diz Limbo, kay Christina Sison, Grace Sarmiento, Virgil Lopez, Laquacha, Ramona Gonzalez, Julieta Estralobio, LB Lapot, Jennifer Lingasa, Lady Grace, maraming salamat. Junie Marie, hello sa'yo, maraming thank you. Hello din ako kay Josevina, hi! Kay Mary Grace, kay Susan, kay Jaret, kay Diana Godines. Ay, nako Diana, mukhang ngayon pa kita naibalik sa pagbati Ngayon ka pa ba nag-comment ulit? Hello sa'yo. Ay din ako kay Roslyn Caraballo and Alcura Ukit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. Medyo kinakapos na po ang ating boses, kaya magpapaalam na ako hanggang sa susunod nating kwento. Maraming thank you. Mwah, 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 mwah. I love you. Ingat kayo. Bye-bye.